our beloved Boss Mike Cervera. Pasok! Si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay Mga kababayan ko matindi ito Trillanes, malalim ang pagkakaibigan ni Vice President Sara Duterte at Vice President Leni Robredo. Mga kababayan. Naku mga kababayan ito'y nakakagulat na balita. Opo, nakakagulat na balita ito mga kababayan ko. Oo, grabe. Pakinggan nun ninyo. May siniwalat si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay malalim na pagkakaibigan ni na VP Sara at dating Vice President Leni Robredo. Kaya naniniwala si Trillanes na hindi si Robredo ang dapat ilaban sa mga Duterte sa 2028 presidential elections. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Eto na mga kababayan, no? Naku, eto na mga kababayan ko yung bumubuhay sa akin. Si Emeline De Castro. Oo, siya na bumubuhay sa akin araw-araw. Oy, Emeline, baka naman gusto mo, ampunin mo na ako ng tuluyan. Eto na. Pasok! Kung si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo raw ang nanalong presidente noong 2022 elections, malamang ay hindi nito ibibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang buti na lang mga kababayan hindi nanalo, ano? Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanya sa programang Storycon ng One News. Sinabi raw yan sa kanya ni Mayor Leni noong nakaraang eleksyon. Bukod sa dating bise, ayaw din daw ni Senator Bam Aquino sa ICC. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Naku mga kababayan, Bakit ganun, Bakit ganun ang nangyayari? Meron palang plano si Leni na ganon, mga kababayan, Matindi, no? Request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw, kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. Sabi pa ni Trillanes. Naku, mga kababayan, Mukhang nagkakabistuhan na po. Oo, binisto na ni Antonio Trillanes ang mga plano netong sila Leni Robredo, mga kababayan. Naku po, nakapsot ading Boss Mike. Eto lang ho, wait lang. Kailangan daw ang manalong presidente sa 2028 elections ay kayang mapanagot ang mga Duterte. At ang nakikita raw niyang pinakamalakas na kandidato ay si Senator Risa Hontiveros. Naku po, yun naman pala. So mga kababayan ko, eto na. Damang-dama na ang politika. Mga kababayan, maaga pa lang yan, Maaga pa lang ho, mga kababayan. Pero alam nyo, ang pinagtataka ko, meron palang plano itong si Nanay Leni natin na dapat wag panagutin. Itong si Digong sa ICC. Mga kababayan, yan nga ang gusto ng taong bayan, Di po ba? Maging anumang kulay mo, dilawan, pinklawan, kulay asul ka man, kulay puti ka man, at syempre, tayong mga pulahan. Diba? Ang gusto natin ganyan makulong talaga at nangyari naman buti pala, si Pangulong Bongbong Marcos ang naging presidente. Dahil kung hindi, mga kababayan, dahil kung hindi, sigurado, walang pupuntahan yung pong mga kaso ni Digong na pang-aabuso sa ating bayan. Grabe, matindi. Nakapsot. Oo, mahina ba? Oo, hayaan nyo na. Hina ng beat ng boses, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan ko, ito kasi yan Ang pagkakaakala natin, ang pagkakaalam natin, ito pong si Leni Robredo, dahil nga po sa ginawa sa kanya, ni Digong, Ni Digong. Mga kababayan ko dapat galit si Leni. Pero bakit ganun? Para bang tila wala lang yun kay Leni.
yung kung paano babuyin ito noon. Di po ba? Kung inyo maalala lang, mga kababayan ko. Di po ba? Kung inyo hong maalala, ito pong si Lenny, kung babuyin ng mga DDS ito, kakaiba. Oo, ano ho tawag sa kanya? Lutang, bobo, tanga. Di ba? Lugaw. Yan yung mga binabanat sa kanya. Oh, pero alam nyo na pagtanto ko, yung mga banat sa kanya naman, in fairness naman kay Lenny, ano? Ay wala ho silang maibanat na korupsyon tulad kay Sara Duterte. Di po ba? Yan naman ang bilib ako rito. Mga kababayan ko, wala ho itong bahid ng korupsyon. Hindi ho tulad ng eto, sinasabi na malalim ang pagkakaibigan nila ng kanyang best friend na si Buday. Mga kababayan ko, yung kaibigan niya magnanakaw eh. Di po ba? Oh, kaya ako nagtataka rito. Bakit para bang tila meron tayong hindi alam? Doon po mga kababayan, sa relasyon nila ni Buday. Hindi kaya magjowa? Ako nagtatanong lang mga kababayan. Tatanong lang ako. Alam naman natin na si Buday pwede daw yan sa A, pwede sa B, pwede sa C. Oo. So pwede sa ABC. Di po ba mga kababayan ko? So ngayon mga kababayan, ano na? Ano na ba talaga ang totoo? Di ba? Ngayon mga kababayan ko kayo, ano ho masasabi nyo rito? Kasi i-comment nyo rin mga kababayan kung paano nila binaboy, winarak, pinahiya itong si Leni Robredo noong panahon ni Digong. Sige nga ho. Kasi naalala ko dyan, lutang, bobo, sabi nga ni Mocha, bobo! Diba? Sabi naman ng mga DDS, tanga! Sabi naman ng iba, lutang, silugaw. Diba mga kababayan ko? So ngayon, paano nangyari? Na meron palang pagkakaibigan yung dalawa, mga kababayan? Kasi nakakapagtaka talaga to. Kayo mga kababayan, paki-comment ho kasi yung mga pinklawan, baka hindi ho nila alam, paki-share na lang. Alam nyo na ba itong balita na ito? Iba mga kababayan iba dati magkaalyado ho yan, mga yan. Trillanes, Bam Aquino, at saka kung sino-sino, di ba? Magkakasama ho yan tapos ngayon parang nagkakalaglagan din sa kanila, no? Kaya pala si Lenny, kahit anong sira at pambabastos ni Digong, no comment siya. Ayan na nga mga kababayan, ano? Oo nga, no? Tama, ano? Kahit mga kababayan anong gawin ni Buday, ni Digong, wala ho itong sinasambit na kahit na ano, no? No? Ayos na yan para sila magkagulo. Madaling wasakin, basta tayo loyal. Oo nga, naalala ko na limitado lang ang binibigay na pondo sa kanya ni Digong noon. Binabastos siya ni Digong noon. Kita nyo? Galit pa rin sa Marcos yan si Lenny at Bam. Nako! Mga kababayan ko, no? Ibang klase. Pero may nagtanong na ho kay Bam Aquino na mga kababayan ko, na siya ba magiging kaalyado na daw ni Pangulo. Mga kababayan, yung sagot, hindi man diniretso, mukhang nakikipagkasundo Anong KFC yan, Joel Q? Yan, mga kababayan. Sige, tuloy natin. Pakinggan nyo kahit mahina. Hindi raw si Mayor Lenny na may malalim daw na pagkakaibigan kay VP Sara. Nako. Sa 2028, I'm not inclined to support Lenny because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Naku, magkaalyado daw. Kaya naman pala, magkaalyado daw mga kababayan. Ayan ho hindi ho sa ating galing yan. Galing ho kanino? Kay Mayor Trillanes. Naku! Ibang klase, no, mga kababayan, no?
Sabi ni Bergie Florendo, ang dumi talaga ng politika sa Pinas. Ayan na nga. Basta ako, PBBM lang malakas. O yun, parehas tayo. Di ba? Sorry, December 2015. Inquirer, Lenny, Sara, Friendship, Beyond Politics. Hala pa. Di ba? Naku, mga kababayan ko. So, eto ba maaari bang maging magkaalyado sila? Tatakbo ba uling vice presidente si Lenny? O tatakbong presidente at hindi natatakbo si Buday? Kapalagay ninyo, mga kababayan, ano kayang plano na itong dalawa na ito, no? O tatakbo pa rin itong si Buday, tatakbo si Lenny para mahati-hati yung boto. Sa palagay po ninyo. So, isang tatakbo sa partido ng liberal si Lenny nga. Tatakbo sa PDP itong si Buday. O ngayon, ang inihintay na lang ay yung tatakbo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. So, si Tulfo kaya tatakbo rin. Mga kababayan, yan ho yung mga yan ho yung mga nagpapahiwatig na sila daw ay gustong maging presidente ng bansa. Nauna na ho si Buday, mga kababayan, na nagpasabi na maaari po siya, na may interest siya na tumakbo bilang presidente. Walastik naman, mga kababayan, kung iboboto nyo si Buday, pwede ba ako na lang? Sa totoo lang, mga kababayan ko, kung iboboto nyo si Buday, ako na lang iboto nyo. Di po ba, mga kababayan? Grabe, no? Ayun na. Sabi ni Leonora Brown, Tulfo na lang kami kaysa kay Buday. At least habang maaga nalaman natin kay Trillanes, yan, tumakbo silang lahat. Talaga. Dapat tumakbo silang lahat, uuwi silang nga sa mga loyalista. Yun na nga, 'di ba? Ikaw na lang, Boss Mike, sabi. Ito na, tuloy. How deep does this friendship go, do you think? Up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Pero she's quiet. Oo nga, no, mga kababayan. Bakit ganon, No? Bakit ganon? Kasi yung mga kababayan may boses. Meron hong community. Meron ho silang mga mga kababayan bilang etong grupo ni Nanay Lenny. Pero bakit nga hindi nagsasalita? Mga kababayan ko? Bakit? Lenny, Nanay. Nanay ka ni Arnold Lopez. Bakit di ka nagsasalita? Sabi ni Helen Tinoso, Boss Mike, akala ko may date kayo ni Jan Angeles. Siyempre, kailangan mauna yung trabaho muna niya. May trabaho pa ginagawa. At saka magla-live pa ako. Pagkatapos nito, magde-date kami. Ang dami ho kasing order sa kanya, mga kababayan ko. Sobrang dami. Maganda ho kasi yung produkto nito Yan, mga kababayan. Alam nyo kasi sa akin, hindi pwede yung umaasa. Kailangan, sumikap ka para matuto kang maghanap buhay. Para alam mo kung anong hirap, kinikita ang pera. Ganun. Kaya yung busy yung mga kababayan, wala na nga akong tulog. Ang dami yung order, mga kababayan, Di ba? Ganun ho dapat. Tuloy. So ngayon, eto na, wag na nga natin itong tapusin. Ano ho masasabi nyo dito, mga kababayan? Sapagkat mga kababayan ito, parang pinaglalaroan na lang ho yung ating mga kababayan, pinaglalaroan na lang tayo nila Lenny kung totoo ito, no? Diba? Parang pinaglalaroan na lang ho tayo. Sa totoo lang. Kayo, anong masasabi nyo dyan? Our beloved Boss Mike!
Severa!